Kung bibili ka ng motorsiklo, anong mas prepared mo? Yung strong performance ba? O yung kumpleto sa safety features? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here. Kung ako tatanungin nyo, pareho ko po silang pipiliin na combined performance at safety features. Pero sa ngayon po wala akong nakikita ng ganung motorsiklo na nasa 150,000 pesos po ang kanyang price range. So comment down below nga po mga ka-riders kung meron kayo nakikita na ganun na motorsiklo. Kahit gustong-gusto po natin ang motorsiklo, yung budget pa rin natin ang masusunod. Unahin na po natin sa kanilang mga presyo. Dito po sa PCX 160 na CBS version, ang kanya pong cash price ay nasa 134,850 pesos. At dito naman po sa CF Moto na 150SC, meron po siyang cash price na 119,800 pesos. And then kung installment naman po natin kukunin, all in na po sila. Meron na po silang 3 years LTO registration. Okay, ang down payment po dito sa PCX 160 na CBS version ay nasa 15,000 pesos. At dito naman po sa CF Moto 150SC nasa 17,169 pesos po. Unahin na natin si CF Moto. Sa 12 months po nasa 10,602 sa monthly installment. Sa 2 taon po 6,110. At sa 36 months po ay nasa 4,612. At dito naman po sa PCX 160, meron po siyang monthly installment na 12,677 pesos sa 1 taon. 7,431 sa 2 taon. Sa 3 taon naman po ay 5,749 monthly. Rebated na po sila mga riders. By the way, nandito po tayo sa Unimar Motorcycle, Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Kaya Neymar morning po sa ating lahat. Sa kanyang looks, mapapansin natin, inspired po talaga si CF Moto kay PCX 160. Pero meron din naman siyang sariling identity. Kita niyo naman sa kanyang headlight, di ba? Sa lighting system niya, nakabukod po yung kanyang turning signals. Unlike dito po sa PCX, magkakasama na po sila. Pero maganda naman po dito sa PCX, nasa mataas na level po yung kanyang turning signals. Kaya kitang-kita po yan ng ating mga makakasalubong kung tayo naman po ay magle-left or right turn. Then, full LED po siya mga riders. Pati yung kanyang DRL, yan, ang ganda rin ng forma. Hindi nga lang po katulad dito sa CF Moto na SC150. Naka-shape po yung kanyang DRL na parang letter U din. Pero pagdating po sa lighting system, equal lang sila. Pareho po silang full LED. Dito sa kanilang mga taillights, pareho naman silang sporty and futuristic ang forma. Depende na lang po sa atin kung alin ang ating mas kursunada. Importante ho rito, pareho silang full LED magmula po sa stoplight, taillights at turning signals. Sa kanilang mga available colors, mas marami pong kulay dito sa CF Moto 150SC. Meron po siyang 4 na kulay. Meron nga po siyang gem black. Ayan po sa harap natin. Meron din pong solar silver, space silver at saka storm gray. And then sa CBS version naman po ng PCX 160, 2 kulay lang po ang available, black and white. Isa pa po sa pinagkapareho ng 2 motorsiklo na to, malinis siya tignan. Wala na po siyang decals, puro emblem lang po ang ginamit. Kaya mas lalong naging elegant and premium ang kanyang dating. Sa kanilang mga instrument panel, pareho naman po silang full digital. Lamang nga lang po dito sa SC150 dahil naka-TFT display na po siya. Pero pagdating naman po sa handlebar, mas gwapo naman dito sa PCX 160 dahil naka-naked handlebar na siya na naka-chrome. And then napaka-solid din po ng forma ng kanyang handle post.
Pagdating naman po sa mga switches and button, mas kumpleto po itong CF Moto 150SC. Kita naman natin dito sa kanyang mga switches and button. Dito po sa navigator o yung control ng kanyang screen. Okay, kita nyo kumpleto po yung kanyang mga button. Nandito po yung back and set, up and down direction. And then, turning signals, left and right, horn. And then yung kanya pong mga high beam, low beam sign, magkakasama na po dito sa harap. Nandito na rin po yung kanyang passing light. And dito naman po sa kabila, okay, meron din po siyang idling stop or yung stop and start system. And then electric starter, push button, at saka meron din po siyang hazard lamp. At dito naman po sa PCX, meron din naman po siyang idling stop, and then hazard lamp, electric starter, push button, and then high beam, low beam sign, wala po siyang passing light, horn, and then turning signals. Yun naman pong button ng kanyang panel, nandito lang sa baba. Kaya meron po ditong select and set na soft touch na button. And then pareho rin naman po sila may visor. Mas malapad nga lang po, mas mahaba ang visor ng PCX. At dito naman po sa SC Moto, may korte yung kanyang visor na parang sungay ni Batman, di ba? Yung kanyang ignition, pareho na po sila naka-smart keyless system. Unahin lang po natin sa PCX. Okay, wala po silang physical key. Ang meron po sila dito ay yung emergency key. Ito po yung remote ng CF Moto 150SC at dito naman po sa PCX 160. Dito po sa PCX 160, dalawang button lang siya. Bali, ito nga po yung kanyang on and off. Magkasama na po yung kanyang locator at saka yung kanyang alarm. And then dito po sa kabila, ayan. Bali, tatlong button po siya. Ayan, yung on and off. Meron po siyang alarm and then yung kanyang locator o yung answer back key. Yung nga po, mas lamang dito si PCX kasi meron po siyang emergency key. Na in case po na magloko yung ating battery, maging low bat yung remote o yung baterya ng motorsiklo, mapapaandar pa rin po natin siya. Dito lang po natin siya bubuksan ayan, para ma-activate uli natin. Gaya nga po ng mga design ng mga ignition ng Honda, ayan, magkatabi po yung knob at saka yung kanyang fuel and seat button. Okay, ganun din po dito sa kabila sa CF Moto. Almost the same sila ng knob and then nakabukod din po yung fuel and seat button. Maganda naman po dito, magkabukod na siya. Dahil wala nga pong emergency key itong C150SC, ito pinapakita po sa atin ni Sir Berhel yung pwesto ng socket. Just in case po na magloko yung baterya ng ating remote control. Pero syempre para less hassle, mag-prepared po tayo ng backup na battery sa ating remote. Positive, negative lang to, sir. Okay. Para halimbawa, pero sir, yung sa power bank, gano'n. Okay. Para sa cellphone lang din. Okay, sige. Thank Para you. lang magkarga. Same position po sila ng kanilang mga pocket dito sa front, nasa left side. Kaya maganda, meron siyang cover, di ba? And then nandito po sa loob yung kanyang USB ready na charging port. May kasama na po siyang Type-C. Dito po to sa CF Moto ha. Malalim din naman po yung kanyang pocket. Pasok na pasok ang ating cellphone. Ayan. Walang problema kahit malubak tayo, hindi siya malalaglag at kahit umuulan, hindi siya mababasa. Kahit siguro mga dalawa pang cellphone, kasyang-kasya. Dito naman po sa PCX 160. Okay, pasok din naman ang ating cellphone. Halos pareho sila ng size. Malawak din. Malalim. Then yung kanya pong USB ready na charging port. Nagsosoldo lang po siya. Sa kanilang mga upuan, almost the same sila ng shape. Malalim po ang tabas. Ayan, mababa yung pwesto ng ating rider seat. And then single tone lang sila pareho, pero mas makapal po seat cover nitong PCX. Ganda yung kanyang tahe. Naka single stitch na kulay gray dito po sa gitna. And then dito naman po sa CF Moto, double stitch siya na black din ang kulay. Pero maganda po rito, meron siyang tatak ng kanyang brand. Ayan, SC, saka CF Moto. And then check po natin yung kanilang mga under seat storage. Mas malapad po ang upuan ng CF Moto. Okay, almost the same po ng sizes. Magpit tayo ng helmet para ma-check natin kung malawak ba siya. And ganun din po sa binakabahay ng battery. Andito sa bandang gitna. Hindi siya agaw ng pwesto sa kanyang under seat storage. Okay, mukhang mas malaki ang battery ng CF Moto. Kaya po ang kanyang size, MG8ZB-C. And then dito naman sa, okay, maliit lang po. Dito sa PCX, ayan ang kanya pong size, GTZ6B.
Unahin lang natin dito sa PCX. Bali, ito yung ating medium size na full face helmet. Kaya ganyan po ang pwesto paharap po doon yung kanyang visor. Okay, fit na fit. Tingin ko pwede pa ho rito ang mga XL. Tapos may lalagay pa rin tayo dito, lawak pa niya. And then dito naman po sa SC150 ng CF Moto. Okay, almost the same sila. No problem, pasok din. I-press lang po para mag-lock. Parehong panalo pagdating po sa kanilang mga U-box. Kung titingnan po natin sila, almost the same sila ng sizes, di ba? Pero mas lamang po dito sa CF Moto dahil meron po itong 30 liters na underseat storage, 28 liters lang po dito sa PCX 160. Sa PCX 160, meron po siyang fuel tank capacity na nasa 8 liters. And then sa fuel consumption, 45.1 kilometers per 1 liter. Ayon po yan sa WMTC method. At nasa 8.5 liters naman po ang fuel tank capacity ng CF Moto 150SC. Meron po siyang fuel consumption na 40 kilometers per 1 liter. And then sa weight tumitimbang po ang SC150 na 135 kilos. And then meron po siyang ground clearance na 135 mm. At nasa 765 mm na seat height. 131 kilos naman po sa curb weight ng PCX 160. At nasa 134 mm kanya pong ground clearance. At 764 mm na seat height. Sa footboard, magiging komportable po tayo dito dahil pareho po silang may extension. And then wala na po silang kickstart pareho. At pareho naman po silang may kill switch sensor sa side stand. Sa foot peg, mas malapad po ang foot peg ng PCX. Combine po siya ng aluminum at rubber na footrest. At dito naman po sa 150SC ng CF Moto, bali ipupush lang natin ng konti. Okay, yan, meron na tayong magandang footrest. Para sa akin, mas stable po ang grab bar nitong si CF Moto. Kita nyo naman, malaki siya, saka hindi siya madulas. At tamang-tama yung kamay natin. Unlike po dito sa PCX, para plastic po yung kanyang material, pero may hawakan din naman, yung nga lang manipis. Then dito meron na siyang ready na kabitan po ng top box bracket. Mas bulky po ang muffler ng CF Moto, complete with heat guard na plastic. Hanggang dito po sa tip, balot na balot siya, kaya hindi tayo mapapasok. Dito naman po sa PCX 160, ganun din naman. Okay, plastic din po yung kanyang heat guard. Dito sa tip, meron din siyang protection. Kaya safe tayo na hindi mapapasok. Hindi po siya perfect round shape sa kanyang muffler. Sa mga suspensions pala nila, pareho na po sila naka-dual shock dito sa rear suspension. Kaya kulay black na coil spring, almost the same. And then, sunod na natin yung kanilang mga gulong. Dito po sa rear tire ng PCX 160, meron po itong sukat na 130/70/13. And then tubeless po na IRC tire ang ginamit. And then same size tire din naman po dito sa rear ng 150SC, 130/70/13. Then ginamitan naman po siya ng CST na tubeless. Almost the same din po sila ng mga cast wheels. Yun nga lang po, glossy black dito sa 150SC at matte black naman po dito sa PCX 160. Nasa 900 ml lang po ang engine oil capacity ng PCX 160. At dito naman po sa CF Moto 150SC, nasa 1.25 liters po sa kanyang engine oil capacity. And then sa front tire, pareho na pong size 14 ang diameter ng kanilang mga cast wheels. Mas maganda naman po yung mas malaking wheels sa front. Makakatulong po sa riding portability natin dahil magiging mataas nga po ang pwesto ng ating mga handlebar. Dito po sa front tire ng CF Moto, 110/70/14. Ganon din po dito sa PCX 160, 110/70/14. Pareho pong telescopic fork ang kanilang mga front suspensions. Pag-usapan na natin yung kanilang mga braking system. Obviously, dito po sa PCX 160, naka-combi braking system po ang kanyang front brake. Meron po siyang single disc na meron pong dual piston caliper. At dito na nga po lumamang sa braking system itong si CF Moto 150SC dahil meron po siyang dual channel ABS na in case of emergency na tayo po ay mag-panic braking or emergency brake, hindi tayo basta-basta dudulas. Hanggang dito po sa rear brake ng CF Moto 150SC, ayan, single disc na meron pong single piston caliper and then equipped din po siya ng ABS. Malaking tulong po talaga ang ABS para sa ating safeness at dahil napiprevent po mag-lock yung ating mga wheels in case ng panic braking. And then isa pa po sa safety features nitong si CF Moto 150SC, meron po siyang TCS o yung traction control system, also known as
Electronic Stability Control or yung ESC. Alam niyo ito pong TSC, isa po yung safety system na makatutulong ma-prevent na ma-loss of control yung ating mga wheels. Monitor po niya yung speed at rotation ng ating front at rear wheels. Kaya malaking tulong po yan in case na mag-loss of traction na tayo. Isa po sa function niya, pwede niyang i-reduce yung engine power, then mag-apply ng brakes, or may adjust yung ating fuel injection. Pero pagdating po talaga sa performance, mas lamang itong si PCX 160 dahil naka 4 valve na po siya. At 2 valve nga lang po itong si 150SC. Ang kinaganda naman po kasi na naka 4 valve, meron siyang larger total valve area. So mas malaking airflow po ang pwedeng pumasok sa combustion chamber, resulting to better power delivery especially sa high RPMs. Kaya pagdating po talaga sa power, panalo tong si PCX 160. Meron po siyang maximum power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. And a maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. At dito naman po sa CF Moto 150SC, meron po siyang maximum power na 14.1 horsepower at 8,250 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Kaya pagdating po sa kanilang mga top speed, manufacturer's claim dito po sa CF Moto ng 150SC, nasa 100 km per hour po. At dito naman po sa PCX 160, umaabot po ng 140 km per hour. Sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2 valve po sa CF Moto 150SC, 4 valve naman po dito sa PCX 160. Pareho po silang liquid cooled and fuel injected sa fuel supply system. 160cc sa PCX at 150cc naman po sa CF Moto 150SC. Madali naman pong mamili dito sa dalawa. Kung tayo po ay chill riders lang at yung safeness ang ating pinapriority, syempre dito tayo sa CF Moto. Pero kung sa high performance naman po, dito tayo kay PCX 160. Pero alin man po ang makuha nyo sa dalawang yan, panalo na rin po tayo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Yunemar, Yunemar, una ka dito. Yunemar, Yunemar, dito ay sigurado. Dekalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Yunemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating